Lang at mainit na hapon sa ating lahat. Ako po'y nagagalak na ako'y nakadalo sa panibagong episode ng Kalambag. Ayan, so sa panibagong topic natin ngayon, gusto ko munang magbalik-tanaw sa anong napag-usapan last episode. So ito ay patungkol sa World Day of Justice, edukasyon bilang karapatan ng mga kabataan. Sa episode na ito napag-usapan nila ang edukasyon, ang mga puwang sa sistema at mga papel ng kabataan sa pagsusulong ng mas makatarungang oportunidad para sa lahat. So unfortunately, hindi ako nakadalo sa episode na 'to and I'm so happy kasi ngayon I am willing to take this, episode na kasama yung mga nagagandahang kasamahan ko sa Kalambag. So ayan, before we jump into our new topic, gusto kong kamustahin muna, bago ko introduce yung bagong topic natin, gusto kong kamustahin yung mga kasama ko ngayon. So hello, this is a new face for me kasi ngayon ko lang nakasama si Sarah. So ayan, Sarah, how are you? Hello, Ate Rhea. I'm really excited kasi kaka-announce lang ng prom namin. Mangyayari siya the next 2 weeks and really excited ako sa mga magiging suot ko, yung makikita ko and of course yung magiging experience ko doon. Yun lang. Ayun, so thank you Sarah for that very wonderful news para sa inyong mga high school kasi for me dito sa amin mga high school dito sa amin they are having their prom season na ngayon. So ayan, I'm so happy for you guys. So how about you, Shivon? Coming na din ba ang iyong prom? Unfortunately, last year po kami nag-prom. Pero ngayon, I feel, to be honest, super hungry po. Hindi pa nakakain. Pero yeah, very excited for this topic and I look forward to it. Ayan. And of course, isa sa pinaka um, nakakasama ko talaga sa Kalambag and ayan, let us all welcome Kuya Akim. Are you there, Kuya Akim? Oh, hello? So parang mamaya na lang. Babalikan kita, Kuya Akim. Okay, next. How about you, Jessie? Hello, Ate Rhea. Good afternoon po. And of course, sa Kalambagan, sa viewers. So right now, ngayon ba, kamusta nga ba ako? I'm very, I'll say happy na lang po since kakatapos lang din nung pinag-prepare naming pageant. And fortunately, I got first runner-up, which is I'm very grateful for that title, of course. Kasi lahat naman na pag-prepare namin, nag-pour talaga siya ng fruit, katulad ng sinabi ko dun sa Q&A. Kaya yun lang, I'm very happy. Tsaka thank you po talaga sa lahat ng support. So, back to you. So ayan, I'm so happy na lahat ng nakadalo dito is happy yung week ninyo. And for me naman, this week was a very tough week para sa aming mga college students kasi yung midterms exams or midterms na namin per semester is fast approaching. So marami kaming ginagawa, especially yung kurso ko is more on laboratory. So ayan, marami kaming pina-practice. But overall, I'm so happy kasi nagagawa ko din siya. I'm very happy. So, ayan, bumalik si Kuya Akim. Kuya Akim, how are you? Ayan, medyo nawala tayo kanina, 'no? Actually, galing lang ako sa school 'no, may klase kanina and bumalik dito Kalambag ulit. So ayun, then last time din ay this week examination ng mga students ko. So I really hope na um, na-answeran nila ng maayos yung mga exams and of course, I really hope that they do very well. Yun lang. Thank you. So, ayan. Um, natapos ko na yung pagkakamusta sa lahat. So, let me introduce our new topic. So, I will start this with a trivia. So, this isang makabuluhan isa sa pinaka hindi makakalimutang na pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay Epifanio de los Santos Avenue na Revolution. So, in short, ito ay mas nakikilalang EDSA People's Power Revolution. So, sa mga hindi nakakaalam, I will just have a quick trivia. So, naganap ito noong February 1986. Hindi niyo ba na-question bakit may People's Revolution? So, naganap ito dahil sa pag-aalsa ng taong bayan na gusto nilang maipatalsik ang isa sa mga namumuno sa politika. So, at ito na-trigger din yung mga tao sa
magpas lang sa dating Pangulong Benigno Aquino. So, a quick ano na lang din, parang new knowledge sa atin. So, yung asawa niya is si dating Pangulong Corazon Aquino. So, naging pangulo siya dahil sa tinatawag nating snap election. Kung sinasabing snap election, walang naganap na tawag nito campaign, just snap, 'di ba? You gets niyo naman yung snap. So naging first ever pangulo siya ng Pilipinas na babae, lalong-lalo na isa na din siya sa first ever na babaeng pangulo sa buong Asia. So ayan, I hope may natutunan kayo mula sa akin. So ngayon, our new episodes revolve about the EDSA People Power, pag-alala sa pang-aral ng kasaysayan. So, Siobhan, para mas ma-dig in yung mga insights at mga opinions natin bilang mga kabataan, just take it away. Ayan, so just like, yun nga, di ba, nagbigay na si Ate Rhea ng brief examples or rather brief background about the EDSA People Power. Pero to summarize it, ang EDSA People Power Revolution, ito ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas kung saan nagkakaisa ang taong bayan upang ipaglaban ang demokrasya at kalayaan. Dahil sa pagkakaisang ito, nagkakaroon ng malaking pagbabago sa pamumuno. Kaya hanggang ngayon ay ginugunita pa rin ito bilang paalala na mahalaga ang boses ng mamamayan at ang mapayapang pakikilahok sa demokrasya. Pero kung kayo ang tatanungin ko, ano ang alam niyo tungkol sa EDSA People Power Revolution at paano niyo ito natutunan? How about ikaw, Ate Rhea? So, sa enter college life, mas nabigyan ko pa ng what you call that, importance yung pag-aaral ng kasaysayan. Kasi may mga subjects talaga na talagang nakatuon talaga diyan for example, sa kay Rizal. Rizal life na talaga nila. So, nagre-revolve lang siya. And for example, sa EDSA, mas marami akong natutunan during this college life ko. And marami akong natutunan doon na talagang sa panahon nila noon, oppressed talaga yung karapatan ng mga tao. That is why gumawa na sila ng revolution just like the EDSA People Power. And I'm so happy na nag-come out siya as isa sa mga importanteng bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Ayan, so yun nga, gaya ng sabi ni Ate Rhea, no, nasa college na siya ngayon and each stage, kunyari pag LM, high school, college, mas nadadagdagan yung knowledge natin about EDSA People Power Revolution. And how about ikaw, Sarah? What do you think? Ano ang alam mo tungkol sa EDSA People Power Revolution and paano mo ito natutunan? I first learned about EDSA People Power Revolution noong grade 6 ako. Up until now, pinag-aaralan pa rin natin. So, ito yung parang isa siyang major political event noong 1986 kung saan nagtipon or nagkaisa talaga yung napakaraming Pilipino sa EDSA para lang maipahayag kung ano yung gusto nila, kung ano yung kinakailangang panindigan and mag-demand ng pagbabago sa pamahalaan. And kamakailan lang din natutunan ko sa teacher ko na yung Philippines pala nag-hold siya ng world record sa Guinness Book na we are parang nag-embody tayo ng isang democratic event para ipaglaban natin siya. Yun lang po. Ganda, no? Ang ganda na nag-add siya ng fact about the Guinness World Record. Di ko yun alam. And I feel like yung pagkakaisa ng in this democratic event, it takes a big part in our history din na parang I feel like everyone in the Philippines should know din talaga. Pero how about you, Jessie? What do you think? Can you please repeat the question po? Medyo nag-crash lang slightly yung laptop ko. Ay, okay. Ano sa tingin mo, ano yung alam mo tungkol sa EDSA People Power Revolution and paano mo ito natutunan? Okay, before I start, yung
unang alam talaga natin for EDSA People Power is naganap 'to ng February 25, which coincidentally is birthday ko din. Kaya it's kind of an ano, parang, information na nalaman ko na ever since na bata ko since it's a national holiday dati, 'di ba? Pero right now, naging working holiday na lang siya. So natutunan ko 'to. Siyempre since meron din tayong subject na ring panlipunan, nadi-discuss din natin 'to since it's a part of our history. Natutunan ko na ito yung parang, pagkakaisa ng bawat Pilipino dati na ipaglaban ang kanilang mga karapatan para rin sa mapaayos ang, pamahalaan kasi at that time meron din tayong mga, nangyayaring hindi rin natin inasahan during that time. So I believe that's all. Thank you, Siobhan. Yes, pero of course, hindi natin palampasin to kay Kuya Akin. I feel like madami tayong matutunan kay Kuya Akin. Sorry naka-mute pala, no? Kasi, ewan ko ba paano tong ano natin, tong gadget natin. Ito talaga yung one of the mga hindrance sa mga ginagawa nating mga ganitong ano, mga ganitong episode. Sige, but let's go back to the topic. I agree lahat ng sinabi niya, pero dagdagan ko na lang. Kasi nga, yun na siya bago. Yung nangyayari na yan. Yung People Power Revolution. Hindi siya, kasi yung term na revolution kasi kung sabihin natin revolution is something like kailangan palitan, may kailangang palitan ka nun. So, kumbaga, isang movement na something like movement siya na ang aim nun is palitan kung sino man yung nakaupo, ganon. Yun talagang aim. Kasi way back before, sa People Power, ganon. During the time of Andres Bonifacio, yung sa Spanish colonization, parang kung makikita natin, nagkaroon ng propaganda movement. Which is, the aim of that is, kumbaga, peaceful, ano yan siya, parang peaceful reform lang. Kasi nga, yung mga ilustrados, alam ko kung naalala nyo before, yung mga ilustrados natin noon, sila Rizal, sina Haina, nung nagbukas yung Suez Canal, layo ng abutan na Suez Canal, doon sa may Egypt banda, pag nagbukas yon, naging puntahan na yung mga ilustrados. Yung mga ilustrados is yung mga nakapag-aral na mga Filipino way back before, ilustrados yung tawag sa kanila. Pagdating nila doon, parang na-introduce sa kanila yung parang liberalism o yung pagkakaroon ng kalayaan. Oo. At na-compare din ng mga ilustrados noon na bakit iba yung Espanya sa Pilipinas. Bakit sa Espanya masyado silang ano, may ano tawag dito, masyadong liberal, no, malaya ganon. However sa Philippines hindi. It was just like ano, controlled sila ng Spanish government. That's why, and of course, na-introduce din sa kanila yung idea ng mga political idealist or political liberalist natin, just like si John Locke, he introduced the natural rights, yung right of natural rights ng life, liberty, and property. Nasa 1987 Constitution natin yan, Article 3, Section 1, no, na no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. So, doon, na-introduce nila doon, so, hanggang sa tinatag nila yung La Solidaridad, which is yung way, yung publication na kung saan doon nila sinimulan yung propaganda movement. Yung kumbaga, yung gusto lang talaga nila is tawag nito, magkaroon ng reform na kung saan may representative na mga Filipino in Spanish Cortes, equality between Filipinos, ganon. And of course, marami pa. Yung mga basta equality, no, equality and equity, yun yung pinaglalaban ng ating mga Filipino ilustrados before. However, ang nangyari doon is di naman siya talagang totally naging successful, kaya nagkaroon na ng another organization which is La Liga Filipina. Pero naging weak din yung La Liga Filipina nung naalas si Rizal at dinala siya sa the expressions of the Pitan at isa siya, nung nagkaroon na o yung isa nito is yung in-execute na si Rizal, doon na lumabas si Philippine Revolution. So according din kay John Locke, if the Filipinos or if we feel that there is something wrong within our government o kung may hindi na tama na nangyayari within our government, according kay John Locke, kailangan na rin ng yung pagkakaroon ng revolution. This is not about like yung interest natin dito sa Kalabag is to educate or to give you information about why this EDSA revolution happened. Bakit nga ba nangyari sa EDSA revolution?
that time lang ba siya nangyari o way back before meron ng tawag nito, meron ng nangyayari o nangyari na before, 'no? So mahalaga naman maunawaan natin na hindi lamang siya nangyari nung time na nun, nangyayari pa rin siya ngayon at nangyari na siya way back before pa. So it's very important for us also to think that yung EDSA revolution or yung pagkakaroon ng revolution, revolt, or reform, it's like it's a right bahagi siya ng karapatan natin mga Pilipino na makibahagi o tawag nito kumilos, tumindig, hindi para lang sa sarili natin, kundi para sa kinabukasan ng ating komunidad, sa kinabukasan ng ating bansa. Yon. So under siya kay John Locke, no, hanggang sa na-apply na siya na na-apply. And until now, we still practicing yung freedom of expression natin. That's why huwag kayong magtaka kung meron mga nagpo-protesta, may mga ganong rally. It's because it's part of natural rights natin to express what we feel. Because kaya nga dito, meron tayong, tawag nito, liberal yung bansa natin. Back to you, Shibo. Ang dami kong nasabi, ewan ko. Galit. Pero to sum it up, yung sa mga sinasabi ni Kuya Akin, I think yung gusto nila talaga ibahagi dito is yung EDSA People Power Revolution is basically a pagbabago, di ba? Reform. So, wherein nagkakaisa yung maraming Pilipino in a peaceful way para lang humiling ng pagbabago sa pamahalaan. For me rin naman, what do you call this? Natutunan ko rin siya kagaya kay Jessie sa sa school, sa Araling Panlipunan specifically. And nadadagdagan din yung knowledge ko about it through reading and through probably research din through online. So, since iba-iba rin yung mga paraan natin kung paano natin natutunan at nauunawaan ng pangyayaring ito, mahalaga rin na pag-isipan natin kung bakit patuloy itong tinuturo sa mga kabataan hanggang ngayon. Sa tingin niyo ba, bakit mahalagang matutunan ng kabataan ang kasaysayan ng EDSA? Starting with you, Jess. Ayan. So, sa tingin ko, mahalagang matutunan ng kabataan ang kasaysayan ng EDSA cause first, syempre, parte siya ng ating kasaysayan na bumubuo sa ating pagkatao bilang Pilipino at syempre sa pagkamamamayan din natin. Pero syempre, siguro, the main reason kung bakit mahalagang matutunan natin to kasi it's an act na ginawa ng fellow Filipinos natin dati to express their freedom of speech and of course para mai-express din yung tawag dito para maunawaan din natin yung halagaan ng kalayaan tapos yung karapatang ang tao at of course yung democracy na nag-revolve sa ating country. Pinapakita rin sa EDSA yung kapangyarihan ng mamamayan na kahit pa merong nakaupo sa kataas-taasan or sa government natin, hindi pa rin na-overpower ang power ng mga mamamayang Pilipino. Nagsilbi rin po itong paalala, of course, upang hindi na rin maulit ang mga nangyayaring katiwalian dati at para rin magkaroon tayo ng lesson na tawag dito, kung ano man na nangyari dati, magkakaroon tayo ng knowledge enough para, of course, to prevent it from happening again during our time naman ngayon. So, I believe that's all. Ganda ng answer ni Jessie, no? Pero I feel like mapapatungan pa to ni Sarah. How about you, Sarah? Of course, mahalaga siya pag-aralan kasi part siya ng political development ng Philippines. And it also helps me as a youth na understand how yung transition ng leadership can happen. And paano na-influence ng citizen yung national events. Hindi siya yung parang white and black na meme, kundi para mas maintindihan yung complexity ng pangyayari. And kapag aware yung isang kabataang tulad ko or tulad natin sa mga ganitong events, mas nagiging conscious tayo sa value ng democracy, accountability, and of course, yung responsible participation natin sa society. Ayan. I love na sinabi mo yung word na conscious kasi I feel like it's one word to describe yung topic natin ngayon. Pero how about you, Ate Rhea? What do you think? Sa tingin mo po ba, bakit mahalaga matutunan ng kabataan ang kasaysayan? Ayan, hindi lang siguro yung kasaysayan ng EDSA yung ipipinpoint natin. As a whole history ng
Pilipinas. So, isa lang yung masasabi ko, yung talagang parang tawag nito, na-remember ko or talagang nakuha ko sa sinabi ni Jessie is yung para hindi na natin magawa yung same mistake na kung ano yung nagawa nila noon. So, para matuto tayo sa mga pagkakamali ng nakaraan. Kasi we can't do anything na sa kung ano yung naganap na noon. So, all we can do is paano natin i-a-apply yung mga lessons na yun sa pamumuno in the present times. So, siguro yun yung nakuha ko dun kung ano yung pinakamahalagang dala ng pag-aaral ng history. Okay, thank you po, Ate Rhea. How about ikaw, Kuya Akin? Sa tingin niyo po ba, ano po yung mga mahahalagang natutunan ng kabataan sa kasaysayan ng EDSA? Naka-mute pala, sorry. So, bilang nagtuturo ng kasaysayan din ako sa college. So, mahalaga na, kasi elementary pa lang tinuturo na sa atin, right? Tapos, hanggang sa high school tayo and college. However, yung iba kasi parang the way they teach history sometimes nahaluan ng tawag natin yung political perspective nila, yung political beliefs nila, masyado sometimes marami ako narinig na ini-insist nila yung sarili nilang political belief sa mga students. However, the main point why we still studying history is that para maintindihan natin what happened in the past. Ano ba talagang totoo nangyari in the past? Kumbaga, it's because history defines who we are today. Wala tayo ngayon, not because of without our history. So it's very important that history, na may ituro sa atin. Sabi nga ni Jessica yan, para hindi na maulit pa yung nangyari in the past. However, nauulit pa rin talaga, no? So, kumbaga, history is our guide na yung mga nangyayari ngayon, nangyari na siya in the past. So, dapat matutunan natin, nangyari na siya, kailan pa bang ulitin? Kaya nga sabi nila, history repeats itself. No, so nauulit lang din. At saka sa pag-ulit na yun, sana naman ay, hindi na tawag nito, hindi na sana, yung ibang mga kasaysayan is, sabihin na natin, may magaganda, may hindi na magaganda, and mahalaga pa rin na may discuss, pati yung mga hindi magaganda nangyari because it serves as our lesson. And yung maganda naman, mahalaga din siya may turo para tularan o gayahin natin mga Pilipino. Back to you, Sibon. Alam mo, yung mga two takeaways ko sa mga answers niyo is conscious and guide. Yun nga, guys, yung sinabi ni Sarah and Kuya Akin, ito yung para matuto tayo sa mga pangyayari sa kasaysayan para hindi na maulit-ulit and siguro para maging responsable ulit tayo at maging mulat na kabataan sa lipunan. Ngayon na nasagot na natin yung kahalagahan kung bakit ito importante at kung bakit ito kailangan matutunan ng mga kabataan. Sa inyong karanasan naman ba, paano itinuturo ang kasaysayan ng EDSA at mga aral ng kasaysayan sa paaralan? How about you, Ate Rhea? Kaya narinig po ba? Ay, hello? Nag-glitch. Hello po. Hello, Ate Rhea. Yes po, rinig po. Di yata siya naririnig. Or naghang yata si Rhea. Naririnig po? Narinig ka namin. Okay. Nag-glitch kasi yung monitor ko dito. So, ayan. Sa aking karanasan, paano ko itinuturo ang kasaysayan ng EDSA at mga aral ng kasaysayan sa paaralan. As for my experience, yung takeaways ko sa pag-aaral, specifically sa EDSA, paano nabigyan ng kapangyarihan yung taong bayan to change or to have the power na i-change yung pamamalakad sa pamahalaan. Kasi noon, lalong-lalo na sa panahon ni Marcos, parang limited lang yung access ng mga tao or yung karapatan nila to stand for
for their voices, kung may mga ano sila, yung mga gusto silang mangyari. Unlike sa ngayon, we're so very free and liberated. Hindi naman siguro to the point na may changes lang. Not to the point na talagang free. May ano pa rin, may restrictions. Kasi it's very ano lang talaga siya. It's very ano tawag nito, there's a huge change sa pagdating ng gano'ng pamamalakad, yung parang yung involvement ng mga tao. So dun ako parang namulat yung kaalaman ko na totoo pala na noon sa panahon nila yung kapangyarihan ng mga tao kung hindi pa kayo aabot ng ilan nga yun, ilang taong dumalo ng EDSA, 100,000 people, 10,000 people, basta gano'n. So hindi pa mabibigyang aksyon yung anong gusto nilang mangyari sa pamahalaan or sa just sa society nila. So, we're so lucky ngayon kasi gradually nache-change na yung way of um, governing the people in the society or in a certain community. Ayan. Ayan, thank you, Ate Rhea. How about you, Jessie? Sa tingin mo, sa iyong karanasan, paano ba naituturo ang kasaysayan ng EDSA at mga aral ng kasaysayan sa paaralan? Ayan. So, actually, alam naman natin, ang teachers natin, may iba't iba silang teaching strategies. May ibang teachers, karaniwan tinuturo nila ang history ng EDSA sa pamamagitan ng leksyon gamit ang mga aklat or kung minsan, talakayan naman sa klase, panonood ng documentaries, yung mga documentaries na nagugulat tayo, yun pala yung totoong naganap during that time. Tapos minsan pili ng mga tao ihahalal sa pamahalaan. Hindi lang petsa at pangalan ng mga tauhang involved during that time. So I believe that's about it. Thank you, Siobhan. I feel like relate tayo doon, no? Yung sa mga lectures na papanoorin tayo ng documentary. Siguro yung iba sa inyo natutulog during those times. Relate ako. Pero yun nga, kidding aside, how about you, Kuya Akin? Ano po yung sa inyong karanasan, paano tinuturo ang kasaysayan ng EDSA sa inyong paaralan? Ganun na nga, no? Iba kasi before. Yung kasi before more in lecturing lang kasi nga 'di ba mga essentialist, mga existentialist, more perennialist. So more in we're just focusing on on books lang din naman. Then ngayon sabi kaya ni Jessie minsan yung mga teachers natin is talagang batikan na naka-experience during that time yung EDSA People Power Revolution. Pero kung sa akin naman hindi naman kasi both, no? Kasi sometimes documentaries, sometimes kasi doon sa mga documentaries ang naririnig lang is yung one side lang. How about the other side? Kasi nga, kung kung EDSA yung pag-uusapan kasi natin, may dalawang sides yan eh. Diba alam naman natin, ayoko nang sabihin ko ano yung dalawang sides na yun. May other sides pa yan. May mga
sides of story na ganito, sides of story ng ganyan, maganda si ganito, maganda si ganyan. Kaya minsan, nahulog siya na parang personal perspective na ng teacher. And sometimes, yun na yung nai-insist sa mga bata. So, minsan nagiging subjective siya pakinggan. However, yung gusto kong way sana na ituro sa mga bata o sa mga student ko, kasi next term, final term na, dun papunta yung topic namin. So, gusto kong maituro sa kanila, what's the main reason? Kumbaga, talagang objective lang talaga siya. Bakit nagkaroon ng pinag-ugatan? Ano talagang pinag-ugatan nun? Bakit nagkaroon ng ganon? Bakit nagkaroon ng ganito? Bakit dumating sa point na nagkaroon ng ganito, ganyan? At bakit umabot sa revolution, ganon? Yun yung gusto kong matutunan ng mga bata. Ayoko maging subjective na kasi nga, kesa nga masama si ganito, kesa nga masama si ganyan, ganon. So, mahalaga na matutunan talaga natin yung pinakaugat ng kasaysayan. Kasi kapag hindi nila alam yun, paano nila maintindihan ng maigi? Paano nila maunawa ng maayos? Ano nga ba nangyari doon sa bagay na iyon? So mahalaga sa mga history teachers talaga na hindi lang siya talaga well documented, hindi lang talaga siya galing talaga sa book, hindi lang siya galing sa isang resource lang pala, isang source, sorry, isang source. So dapat mas maraming source yung kailangan nating gawin para to verify something kung kailan na ba talaga mag-match yung information. Kasi ako, I'm not just relying in just one book. No, ngayon nagtuturo ako ng history and life and work of Rizal. I'm not just focusing in just one book, kundi may 3 book ako na kinuha sa library and aside tons of internet pa rin. Para mas malalim yung mas deepen yung pagkakaunawa ko as well as accurate yung pagkaka-deliver ko ng topic. Kasi it's because this is a history. Boring, sabi nila, factual. Nakadepende lang sa'yo kung paano mo laruin. Hindi laro na talagang i-dog show mo siya, kundi paano mo siya gawing interactive yung pag-deliver ng lesson. Kasi ngayon, student-centered na tayo, di ba? So, kailangan hindi lang nagmamatter sa idea mo yung pagtuturo ng history, kundi kailangan mong hingin din yung pananaw ng ibang tao o pananaw ng mga students mo so that alam mo kung saan ka mag-a-adjust. So, mahalaga na hindi lang yung sarili mo i-consider mo, hindi yung perspective mo yung nakafocus, kundi dapat perspective ng mga bata para just in case kung meron man sila misinformation na nalaman, mismo ikaw as a teacher, maituwid mo yon. So, yun lamang si Bon. Ang ganda kasi for me, I feel like teachers have this great power of influence. And syempre, tayo, as students, natututo tayo sa kanila. Kung ano yung ibababa nilang information, yun yung i-absorb natin. So I feel like, what do you call this? Kapag they're speaking about in political terms or political views nila, yung nahuhubog din yung ating views about such things na hindi natin alam. Kaya nag-change din siya. Kaya tama rin sinabi ni Kuya Akim na magkaroon tayo ng madaming research about things na hindi pa natin alam kasi we never know if yung isang bagay na nakita natin is totoo ba talaga, di ba? So, sa ganitong paraan ng pag-aaral, mas nakikita natin kung paano konektado ang mga pangyayari noon sa kasalukuyan. Kaya I feel like sobrang importante na itanong sa inyo to na paano nakakatulong ang pag-aaral ng kasaysayan para mas mauunawaan ng kabataan ang mga nangyayari sa bansa ngayon? How about you, Sarah? Siguro sasabihin ko na lang yung sinabi ni Kuya Akin kanina, yung who are we without our history or our past? Kasi yung history natin, binibigyan niya ng context yung mga present issues na yun. And marami talagang discussion ngayon tungkol sa governance, sa elections, sa public trust, and yung freedom of expression na may historical roots. And kapag may background ka sa history, or mas naiintindihan mo kung saan manggagaling yung ilang debates at issues. And also, it helps you become more of a critical thinker. Parang hindi ka makakapag napapadala dahil sa oversimplified na narratives or viral content without checking the bigger picture. Ayan, thank you, Sarah. How about you, Kuya Akin? Balik tayo. Ano yung, ulitin mo yung question. Paano po nakakatulong ang pag-aaral ng kasaysayan para mas maunawaan ng kabataan ang mga nangyayari sa bansa ngayon? So, ayun.
Kasi sometimes, no, kailangan nating mag-reflect. Bakit nga ba nangyayari to? Bago pa ba to sa atin? O baka naulit na? So, ibig sabihin, yung history ang magdidictate sa atin na nangyari na pala siya in the past. Yung history nagsasabi sa atin na hindi na pala to bago kasi nangyari na to before. And with that, no, yun yung misinformation kadalasan na nawawalan ng interest yung mga bata sa history because boring nga. Ayun, boring daw, inaantok, gano'n. Nakadepende din sa teacher kasi paano nila i-deliver yan. Pero yung mahalaga talaga na matutunan ng mga kabataan yung kasaysayan, yung history. Kasi nga, sabi ko kanina, di ba, inulit na ni Sarah na history is the reason or we are not here without our history because history defines us who we are today. Kaya mahalaga na maunawaan ng mga kabataan na mahalaga ang history. Mahalaga ang pag-aaral ng history. It's because minsan bigay ng komento na yung komento natin minsan na below the belt, gano'n, yung komento na ang layo naman sa puno, kumbaga yung puno hindi naman yun yung bunga, yun. So mahalaga na maunawaan natin kung ano nga ba yung naging tanga nito. Siyempre, babalik ka sa history. Ba't ito nangyayari? Babalik ka sa history. Bakit yun siya nangyari? Bakit at paano siya nangyari? Siyempre, naulit lang din siya. No? So, mahalaga na matutunan talaga natin yung history natin para makaiwas tayo dun sa mga misinformation o yung mali nating pananaw na hindi malang natin kinonsider yung history natin. Kasi sometimes ito yung nagiging reference nagiging referensya ng karamihang mga researchers o karamihan ng mga teachers na rin kung bakit may nangyayaring ganito. Kahit saan may history of basketball nga, pinag-uusapan how much more our history pa natin. Sa mga PE, di ba, may mga history din yan. Bakit may mga ganito, ganyan. So, tayo rin dapat as a Filipinos or as a Filipino, dapat alam din natin kung ano yung kasaysayan natin. Even sa mga localities natin, bakit tinawag na Manila, ganon? Bakit tinawag na ganon, ganon? Siyempre, yung sagot na yon malalaman natin sa ating kasaysayan, sa ating history. Kahit yung mga local histories natin, mahalaga yan. No? Hindi lang yung EDSA, People Power Revolution, kundi etong, kahit ang history pa yan, mahalaga yan. Especially sa, of course, People Power Revolution, kasi ang daming history na nabigay niya. Nagkaroon tayo ng first woman president, first women in Asia na naging president. Aside from that, after sa revolution, nangyari si 1987 Constitution. At ano yung naging pinagbatayan ni 1987 Constitution? Siyempre, kung babalikan yung before People Power Revolution, yun yung mga nangyari. Kaya, para hindi yun maulit, ginawa yung 1987 Constitution para mas ma-institutionalize o mas maging fixed o di kaya mas maayos yung bansa natin. So, ganun kahalaga ang kasaysayan. Kahit nga sa mga batas, saan nga ba nanggaling itong mga ganitong batas? Bakit may nangyari naman ganito in the past? So, babalik ka na naman ulit babalik tayo sa ating kasaysayan. Kung wala tayong magagawa, saan man tayo papunta, babalik tayo sa ating kasaysayan. Back to you, Shibon. Kasaysayan, no? It's a big word, history. So like, sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin ngayon, meron yung history. Kahit tayo, may history tayo. So I feel like, tama yung sabi ni Kuya Akim na lahat babalikan natin sa kasaysayan. How about ikaw, Ate Rhea, what do you think? Paano po ba nakakatulong ang pag-aaral ng kasaysayan para mas maunawaan ng kabataan ang mga nangyayari sa bansa? Sa pag-aaral ng kasaysayan, isa ito sa mga parang magmo-mold sa atin sa ano yung mga future na mga gagawin natin kasi this present times is magiging history ito ng future natin. So, babalik at babalikan din natin 'to pagdating ng future. Gaya na din ng history, just like sinabi ni Kuya Akim, lahat ng mga nangyayari, lahat ng mga issue is ating, uungkatin natin kung saan nanggaling yung ugat niya. So, kung may mga ano ba ngayon, mga nagaganap lalong-lalo na sa inline sa political, sa government natin, may ano tayo, may may pupuntahan tayo, may alam tayong pupuntahan kung saan siya nagsimula, kagaya ng pag-aaral ng history. And isa itong parang tool na lang din para sa mga
lalong-lalo na sa mga kabataang estudyante na mas malawak yung kaalaman nila patungkol sa mga nangyayari ngayon na may connection sa history or sa past na mga events natin. So ayun, pabalik-balik na nasasagot na natin lahat is yung ano, para mas maunawaan natin yung mga pinagmulan ng mga bagay-bagay, ayun. So, yun, no, yun nga yung sabi, medyo same answer si Kuya Akin sa si Ate Rhea. Pero how about you, Jessie? Sa tingin mo, paano nakakatulong ang pag-aaral ng kasaysayan para mas maunawaan ng kabataan ang mga nangyayari sa bansa ngayon? Ayan, thank you, Siobhan. Ang kasaysayan natin ang bumubuo sa ating pagkatao sa kasalukuyan. Kaya mahalaga or nakakatulong ang pag-aaral ng kasaysayan sa iba't ibang aspeto. Sabihin na lang natin, since katulad ng sinabi nyo kanina, ang kasaysayan, lahat tayo may kasaysayan dito. Kumbaga para tong, sabihin na natin, paano ko ba iahalin tulad? Sabihin natin para siyang alamat. Ang kasaysayan na parang alamat, dito natin natutukoy kung saan nga ba nag-uugat ang isang bagay. Pero ang pinagkaiba lang nila, ang kasaysayan ay nangyari talaga at hindi lamang sabi-sabi ng iba. Mahalaga na pag-aralan natin ang kasaysayan bilang kabataan, I mean regardless of our age, mapabata man yan or matanda, sapagkat tinutulungan nila tayo makita ang connection ng nakaraan sa kasalukuyan. Mas naunawaan natin kung bakit nga ba merong mga present na isyung panlipunan at mga pampulitika ngayon. Kasi kung nangyari na to ngayon, hindi malabong nangyari na rin ito noong nakaraan natin. Kung makikita natin ito sa ating kasaysayan, makikita rin natin dahil makikita rin natin dito kung paano nakakaapekto ang mga dating desisyon ng mga leader natin at saka of course ng mga mamamayan sa kasalukuyang kalagayan ng ating bansa. Kaya dahil dito, mas nagiging mapanuri at responsable ang kabataan bilang mamamayan sa kasalukuyan. So, that's all. Thank you, Siobhan. Ang taray pageant answer. Charot. Okay, so ang ganda ng sagot niya kasi like, what do you call this? Yun nga, sabi niya, lahat tayo may kasaysayan. Like, kung sabi din ni Kuya Akim and ni Ate Rhea, ang kasaysayan, hindi talaga mawawala sa atin yun. No? Kahit sino, kahit other countries also have this history. And I feel like knowing about kung saan nanggagaling yung mga issues ngayon at paano ito nakaka-apekto sa present is a important thing for us. So next, paano ba natin ito na-apply sa everyday life natin? Bilang kabataan, paano nyo ba naisasabuhay ang mga aral ng people powers sa kasalukuyang panahon? How about you, Ate Rhea? Ayan. Isa sa buhay natin yung mga turo or mga aral ng nakaraan sa ating everyday life, kasi ito'y nagbibigay aral na mas guided tayo sa mga decision making natin. Let's just say nasa kalagitnaan tayo ng very crucial point na ating life. So, it is whether papunta tayo doon sa same situation ng nakaraan, or let us make a change. Kasi nangyari na noon, why ko naman gagawin yung same decision na yung outcome niya is hindi na magbabago. Yun na yun. Kasi you cannot you cannot read a book twice and expect the end na change na yung yung parang outcome niya, 'di ba? It's still the same. So that is why mas guided na yung mga decisions mo in life. Yung mga tatahakin mong landas, mas na siya, parang mas may mas may alam ka na sa life. Ayun. Yun yung mas naging takeaways ko kung patungkol sa mga aral ng history. Ayan. Thank you, Ate Rhea. How about you, Sarah? What do you think? Bilang kabataan, paano mo ba naisasabuhay ang mga aral ng people power sa kasalukuyang panahon? Siguro bilang isang kabataan, may sasabuhay ko siya yung mga aral through being informed, being responsible, and of course, respectful sa pakikilahok
sa discussion tungkol sa mga national issues natin here in the Philippines. Though hindi naman ibig sabihin na magpo-protest na ako or like kailangan lagi mag-protest. It can mean as like being mindful sa pag-share ng information, pag-practice ng integrity sa sariling action, and of course, yung pag-participate sa school or community activities in a constructive way. In short, so pagiging engaged siya bilang isang citizen na may awareness and may malasakit sa bansa. I love how you said respectful kasi I feel like yan ang isa sa mga let's say na hindi what do you call this? Hindi na siya uso or whatsoever kapag when it comes to political things na kapag minsan na yan na nga it's causing na away na sa family or away na in online world and outside world. And I feel like being respectful sa iba't ibang opinions goes a long way. So how about you, Jessie? What do you think? Bilang kabataan, paano mo ba naisasabuhay ang mga aral ng people power sa kasalukuyang panahon? Ayan. So, paano bilang kabataan, paano ko nga ba naisasabuhay ang aral ng people power sa kasalukuyan? First and foremost, I actually agree dun sa sinabi ni Ate Rhea na when you read a book twice, you don't expect the ending to change. Kasi po, dito, we have para maisabuhay natin ito, of course, by keeping it in mind kung ano nga ba nangyari sa nakaraan. Paano nga ba tayo mag-create ng change? Of course, for us to have a change, we must all engage as Filipinos. We have one of the first step is of course by being a responsible citizen, katulad ng sinabi ni Sarah. But the simple acts of being of course responsible, being respectful, and of course pagiging mulat sa nangyayari sa ating kapaligiran is already a great way para maipakita kung paano natin naisabuhay ang mga aral ng nakaraan. At of course, katulad na lang ng sabihin natin yung pagiging mulat sa nangyayari sa kapaligiran natin, pagiging mapanuri sa mga impormasyong binabasa natin at saka sa mga sinasabi natin sa iba, pagsasalita ng tama at para sa tama, at of course, pakikilahok sa mapayapang paraan tulad ng responsableng pagboto, gamitin natin ng maayos ang ating mga karapatan bilang isang mamamayan. At of course, yung pagsuporta sa katotohanan at of course, paggalang sa karapatan ng bawat isang Pilipino or sa kapwa natin. Maaari din natin ipakita ang diwa ng EDSA sa simpleng paraan. Sabihin na lang natin yung hindi naman siguro sa pag-share post or whatsoever, by simply reacting lang siguro or giving an insight is already a way, isang makabayang way para ipakita ang ating support sa maayos at sa kapayapaan. Of course, ano pa ba? Yung isa pa siguro yung pagtulong sa komunidad, pag-engage natin sa mga community works. For example na lang, hindi naman katulad ng sabi ni Sarah, hindi naman sa pagpro-protest agad. Katulad na lang din yung pagbibigay natin ng respeto sa ating kapwa, paninindigan natin laban sa maling gawain, hindi sa pakikipaglaban na magsasalita tayo ng masasama or makikipaglaban tayo physically, but of course, by being mentally and physically prepared na lang din, and of course, mulat tayo, isa na yun na ang isa sa pinaka-powerful na way upang express natin ang ating pagiging mulat. Kahit isa na lang or kahit sa maliit na espasyo lang natin tulad sa paaralan at online platforms, makaka-create tayo ng pagbabagong lahat tayo ay makakatamasa ng buhay na maayos. Maraming salamat po. Ay, no wonder you won. Char. Okay, so, yun nga, no, sabi ni Jessie kanina, sa mga small actions na sabi ni Sarah, to being respectful, being responsible, and pagiging mulat, no? Those are the small actions na talagang may impact talaga in terms of paano natin may sasabuhay or i-apply sa everyday life ang mga aral ng people power. Pero syempre, tatanungin din natin si Kuya Akim. What do you think, Kuya Akim? Paano po ba natin may sasabuhay ang mga aral ng people power sa kasalukuyang panahon? Siguro naubusan nila, no? Naubusan nilang sabihin. Pero ayun, sa akin kasi, no, dun pa lang sa yung pagiging makatao natin.
Kasi minsan sabi nga 'di ba, madaling maging tao pero mahirap magpakatao. Kung di tayo magpapakatao, paano natin, paano natin mairerespeto yung ibang tao? Kasi sa natin di natin kaya magpakatao sa sarili natin, eh. So, how about sa ibang tao? Just like, in what happened in people power, na talagang dumating sa point na kailangan kailangan may gano'ng mangyari para mabago yung iba. So, yun yung mahirap na kapag tayo mismo as an individual, kung kung may mga something suliranin man na nangyayari, kung kaya man lang natin solusyonan sa mapayapang paraan, gawin na ho natin. Huwag nating pabutin na lumaki pa yung gulo, umabot sa punto na may madamay na ibang tao. Kasi kadalasan, kahit sa sarili natin minsan sa mga decision natin sa buhay, minsan mahirap na padalos-dalos tayo, di natin kinokonsulta kung ano pa yung pwedeng mangyari after natin gawin. Kasi sabi nga, di ba, every action has its own consequences. Kasi kung pag-aaral natin talaga, bakit nangyari yung People Power Revolution at bakit umabot sa point nagkaroon na kailangan na mag-People Power Revolution is that hindi siya something na pag-isipan ng mabuti yung mga next action para hindi na umabot sa people power. At isa pa, yung abuse of power natin. Hindi ko sinabing may abuse of power sa mga sa specific na tao. Somehow may naabusong kapangyarihan. Just like sa atin, kapag sige sabihin na natin na 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 sa sarili natin, sa katawan natin, kapag inabuso natin yung kalusugan natin, just like nangyari sa akin, oo, inabuso ko, hindi ako natulog during let exam. Eh, ano nangyari? Eh, di, nagkasakit. So, ganun din yung mangyayari, just like sa people power na may naabusong kapag inaabuso, pag sukdulan na yung pang-aabuso, talagang expected na may negative na consequences na mangyayari sa'yo. Kaya mahalaga na sa bawat takbang ng buhay natin ay matutunan natin isipin muna, ano ba mangyayari after kung magdesisyon ng ganito? Ano ba mangyayari after kung gawin to? Kasi kung di natin iisipin, pagdating sa emotion natin, walang mangyayari. At isa pa, especially sa mga student leaders natin dyan, mahalaga rin yung talaga, yung transparency. Kasi hiling na hiling tayo ng transparency. Tapos, especially nangyayari ngayon, kailangan ng transparency. No? So, tingin tayo ng hiling ng transparency. Tapos, knowing sa atin, hindi naman natin na-apply yung transparency. So, dapat sa atin mismo din, kailangan yung transparency rin, kahit sa sarili natin, na maging totoo tayo sa sarili natin. If meron kayong handle na organization, every time na may gagawin kayo, always apply. Always transparent sana. Para sa ganun ay hindi tayo mahihirapan na kapag tinanong tayo ng ka-orgmate natin, alam natin kung ano yung sasagot kaagad na walang alinlangan. Kasi nga, di ba, transparent tayo. And mahalaga yung transparency talaga. And of course, yung disiplina sa sarili. Kasi kapag di natin kayong disiplina yung sarili natin, wala tayong hahantungan, kundi kapahamakan. Kaya mahalaga yung talagang disiplina natin. Kasi nga mga Pilipino tayo, di ba, dapat disiplinado tayo. Yun din namana natin sa mga Kastila, yung pagiging disiplinado. Sana yung pagiging disiplinado natin, magamit natin siya, hindi lang sa isang araw, kundi sa daily lives din natin. So, back to you, Sivon. Ayan, no? So, sa kabuuan, no? Ipinapakita ng talakayan natin ngayon kung ano yung importance or bakit mahalagang balikan ang kasaysayan. Dahil dito natin nakikita kung paano nakaka-apekto ang pagkakaisa at pakikilahok ng mamamayan sa pagbabago. Kahit na iba na yung panahon natin ngayon, may halaga pa rin ang mga aral nito na yung sa paraan ng pag-iisip, pakikitungo sa ibang tao at pagiging responsable bilang kabataan. Nasa atin na rin kung paano natin dadalhin ang mga aral na ito sa pang-araw-araw natin or everyday life natin at kung paano tayo magiging mas bulat at makabuluhang bahagi ng lipunan. And dito ko na rin ipapasa ang mic kay Sarah for the synthesis. Ayan, sobrang fruitful talaga na naging topic natin yung tungkol sa EDSA People Power Revolution, kung ano yung nangyari noong 1986 and bakit siya naging significant sa Philippine history natin. We also discussed how it's
taught in schools? Why is it important for the youth to understand its context? And of course, kung paano itinuturo sa atin yung history ng EDSA People Power Revolution. And of course, as a kabataan, we should all be informed, think critically, and participate responsibly. Kasi let's not treat history as just a past event or a holiday. Kasi katulad ng sinabi ni Kuya Akin, who are we without our past? Kaya let this serve as a lesson that can guide our decisions today. By staying aware and engaged in a respectful and responsible way, we can contribute positively to our communities and to the future of our country. Let's call on Kuya Akim for our future announcements. Ayan, maraming salamat. Tagal ko hindi naging announcer, announcer kasi nasa announcement. Oo. Ayun, no? So, naway subaybayan niyo po palagi ang Kalambag po at lagi po siya napapanood. Every Saturday po yan, 1 to 2 p.m. din po yan. Naway, naging makabuluhan ang inyong Sabadong ito. And of course, naging makabuluhan din po ang inyong Sabado para rin sa amin. And of course, no, Kalambag po yan, tandaan po natin, Kalambag po, every Saturday po yan, 1 to 2 p.m. din po yan. And of course, aside from Kalambag, mamayang gabi po, every Saturday po yan, 7 to 8 p.m. po, nariyan po ang Inclination or Inclusion, now na. Every Wednesday, every Saturday po yan, ay hindi, Senior City pala, pasensya na. Mamayang gabi po yung Senior City po pala, no, para sa ating lifelong learning na lagi natin pinaglalaban, no, yung lifelong learning. Kaya Senior City po yan. Every Saturday po yan, 7 to 8 p.m. Na may manood po kayo, guys. Ano ba to? Classroom lang ang peg. Oo. So, and of course, every Wednesday po yan para mas magkaroon din po tayo ng mas inklusibeng lipunan. Nariyan po ang inklusyon. Ito na po yung inklusyon o inclusion. Now na. Every Wednesday po yan, 3 to 4 p.m. din po yan. And of course, napapanood nyo rin po ang lahat ng episodes ng Inet Philippines, including Kalambag, Inclination, at saka Senior City. Napapanood din po yan siya sa Facebook page po ng Inet Philippines. Just like, follow, and share. And of course, sa YouTube page din po, YouTube channel din po ng Inet Philippines. And now ay nag-enjoy po kayo sa araw na ito. At muli po, ako po inyong lingkod. Ako inyong Kuya Akim. Kasama si Sarah, si Jessie, Rhea, and of course, ang pinakamaganda si Shivon. Ayan, narito po ang Kalambag. See you next week and God bless us all. Ingat!